Ngayong gabi, sa Cayetano in Action with Boy Abunda. Ano ang nagawa ng isang nanay para mapagbantaang papatayin ang sarili niyang anak? Ang mag-ina magtatapat sa case to face. Lagi kami po nag-aaway. Una po kasi nag-asawa siya ng paulit-ulit eh. Kaya ko po Pinabayaan ko daw sila dahil gusto daw niyang po mag-aral. kahit gusto ko po mag-aral ng mga panahon na yun. Kaso yung mga kapatid ko yung nagpinag-aral nila. Tapos huminto din. Masakit talaga sa akin na yung bilang isang magulang na ikaw isusumpa ng sarili mong anak. Sobrang sama na po ng loob ko. Halos hindi ko na po makayanan. Kaya nasabihan ko siya na mamatay na lang siya. Ngayon makikita po natin ang away ng isang nanay at ng kanyang anak na nag-aabot pa sa sakitan. Nireklamo ng isang nanay ang kanyang anak na inaapi daw siya, inaabuso, sinasaktan. Bilanggong namatay sa kulungan, hindi na ipaalam agad sa kanyang pamilya. Hahanapan ng hustisya sa payong kapatid. Nakalagay, Dear Ginang Teresita, ikinalulungkot po namin ipaalam sa inyo na inyong asawa ay patay na ng April. Nagtataka lang po ako. Bakit kailangan pang paabutin po ng 2 buwan bago nalaman na namatay siya? Kasama ko po kasi yung mga anak ko. Sabi po nila, pwede pa po bang makita yung papa namin? Sabi po, bawal po. Kaya sabi, cremate na po. Sabi ng iba, wala kang panalo pag gobyerno ang kalaban. Lalo't lalo na kung ang iyong ipaglalaban ay isang preso, convict, or tinatawag nating persons deprived of liberty. Ano ang protocol pag may nangyari sa loob ng bilangguan in terms of yung karapatan ng mga mahal sa buhay na malaman ang nangyari sa isang nasa bilangguan? At isang retiradong dentista, pasasalamatan natin. It shows that there's hope for humanity when we see yung mga kababayan natin na nagbibigay ng kontribusyon, yung kanilang either yung kanilang talent or dala lang ng kanilang kasipagan, naglilingkod sa ating mga kababayan. In this case, it's a retired dentist who keeps on giving back. Napakaraming organisasyon na sinalihan, nag-volunteer at retired man siya sa kanyang trabaho, hindi siya retired sa kanyang mission na makatulong sa iba. So, abangan nyo mamaya, Truth or Consequence. Go! At syempre, hindi ho mawawala yung ating kasiyahan, katuwaan. Marami ho ang mananalo ng mga premyo. Marami ho ang mananalo sa Alan TFNIT. Syempre, wala hong uuwi na walang regalo mula ho sa ating munting palabas. Kaya, tutukan niyo po ang ating mga kwento ngayong gabi. Narito sina Kuya Alan. Ako po ang inyong Kuya Alan, kakampi nyo sa batas. Ipaglalaban natin ang totoo at yung patas. Ate Pia. Ako naman po ang inyong Ate Pia, kampyon ng mga kababaihan at kabataan, handang ipagtanggol ang inyong karapatan. At Tito Boy. Maupay nga gabi yung matanan. Ako po si Boy Abunda. Sa CIA with BA, hatid namin ay aksyon. Nung unang pagdulog ko sa Cayetano in Action, hindi ko naman po ini-expect na ganong kabilis. After po nung nag-guest po ako ng CIA, in fairness, kinabukasan, hindi pa rin ako makapaniwala na tapos na yung problema ko. Siguro si Lord nang nagturo. Sige, pumunta kayo dyan. Mag-text kayo dyan. Simula po nung pagka-text ko pa lang na, Sir Larry, okay na yung anak ko susunduin na, biglang i-reply sa akin, papunta na kayo.
At dahil kasama ko sila, naasikaso nila at wala pang isang linggo, nahulugan agad yung mga wala pong fulog sa SSS. Natapos na rin yung ilang taon na inaantay ko na makuha yung Form 137. Handog namin pangmatagalang solusyon. Aside from din po doon, yung binigay sa akin na business na naunang kabuhayan na inumpisahan ko, talagang kinarir ko kinabukasan. Sunod-sunod pa po yung pagbibigay niyo po sa akin ng tulong sa financial, then sa gamot. Yung sa therapy ng anak ko, talagang sobrang pinagdadarasal ko yun. May puso ang usapan, kasabay ng legal na talakayan. Nung unang paghaharap po namin nila Kuya Alan at Ate Pia, medyo kinakabahan po ako. Pero iniisip ko rin po na yun ang pagkakataon kung makaharap sila. Kaya kailangan sabihin ko na yung mga gusto kong sabihin para lahat ng mga katanungan ko, mabigyan nila ng sagot. Saka kailangan i-check mo daw lahat yung dokumento para hindi daw ma-scam. Yun ang naalala ko na magandang binigay na aral nila sa akin. Talagang sobrang ramdam ko yung kung paano kayo tumulong, kung paano yung pagmamahal nyo, pagmamalasakit nyo sa mga tao. Dahil ang tulong na aming bigay ay tungo sa ikagagaan ng inyong buhay. Talagang natulungan ako, hindi lang sa financial, sa physical, tsaka yung aking pag-iisip. Nawala po yung question na malaking question sa akin na iniisip ko baka cancer, yung mga ganun. Malaki din po ang naitulong talaga ng CIA sa amin. Tahimik na po ngayon yung buhay ko. Sabi ko nga, kahit tumanda siguro ako, kahit tumanda yung mga anak ko, nakakabit na yung pangalan ng CIA. Hindi na mawawala yun. Nais kong mag-thank you sa kanilang magkapatid at kay Tito Boy. Maraming salamat po talaga kay Kuya Alan, kay Ate Pia po, kay Tito Boy. Hindi ko talaga ako nagkamali. Napakabuti po nila. Kay Kuya Alan sa kay Ate Pia, sobrang nagpapasalamat ako dahil sa mabubuti niyong puso. Sabi ko dun sa mga anak ko, makapagtapos ka dyan, kasama yung CIA dyan sa journey mo na yan. Iyan ang serbisyong Cayetano in Action with Boy Abunda. Nanay Nora, maraming salamat. Marami po din salamat at nakarating po ako dito sa studio po, Tito Boy. Malakas po ang loob ko ng pumunta rito po sa inyo kung ano pong dapat pong gawin sa anak ko. Dahil yung anak ko po, mula nang maliit pa po siya, nag-edad pa lang po siya ng 13, lumalaban na po talaga siya sa akin. Hanggang sa nag-asawa na po siya, lagi kami pong nag-aaway. Andiyan na pong minumura ako kung ano-anong sinasabi niya po sa akin na masasakit. Tito Boy, hindi ko po talaga alam kung ano po ang dahilan niya po. Kahit papaano naging mabuti akong magulang sa kanila. Pero hindi ko po iniisip na gaganyanin po ako ng anak ko po na yan. Masakit talaga sa akin na bilang isang magulang na ikaw isusumpa na sarili mong anak. Hindi ko kaya talaga mapatawad siya. Ewan ko lang po. Grabe kasi ang ginagawa niya po sa akin. Hanggang sa tinanong ko na po ang anak ko, "Anak, anong nangyayari sa'yo? Bakit naging ganyan ka sa akin?" Wala ka rin tinatanong ng pangyayari. Hindi ko naman kayo iniwan. Hindi ko kayo pinabayaan. Anong sagot ni Noreen? Pinabayaan ko daw sila. Dahil gusto daw niya po mag-aral. Totoo naman panabaya magiging ganito ba ako? Hindi niyo ako pinabayaan. Tito Boy, nung araw po na yun, wala talaga kaming kakayahan na pagsabayin ko sila lahat ng pag-aralin. Pero bakit siya ang kinausap niyo daw po para huminto at mag-alaga sa kanyang mga kapatid? Hindi po totoo yun. Nakiusap lang po ako sa kanila kasi sabay-sabay po sila. Hindi ko kaya yun kasi ako labandera lang. Labandera, plansadora lang po ako. Minsan po, namumulot lang po nga akong basura para lang may tustos po sa kanila. Tapos ginanyan niya po ako. Halos sabihin niya po, mamatay na ako. Halos hindi sabihin niya po ako na walang kwentang magulang.
andyan na po akong isumbaw ng sarili kong anak. Nag-asawa naman po ako ng pangatlo nang hindi nila matanggap kasi isa daw na pabigat pa rin po sa amin. Pero laki naman po natutulong sa amin. Nanay Nora, ano ang nag-udyok sa inyong anak na kayo'y sinumpa, sanay kayo'y patay na, yung mga masasakit na salita? Yung lang ang pagkakamali ko lang, hindi ko siya pinag-aral. Doon nagsimula yung kanyang galit na bakit espesyal ang iba, siya ang nagtatrabaho sa bahay. Pero noong kinausap niyo po siya at nagpaliwanag ko kayo kung bakit, may napansin ho ba kayong kakaiba sa kanya? Agresibo siya sa akin, naglalayas po siya. Ayaw niya mong magpermanente sa bahay. Paano magpe-permanente? Ako lang na laging nakikita nyo. Hanggang po nag-asawa siya ng 40 ng edad niya. Binawi ko pa nga po siya eh. Mahal ko ang anak ko. Kahit argabyado ako. Gusto ko ang anak ko mapapabubuti. Pero hindi na po siya sa akin nakinig. Pinabayaan ko na lang po. Tapos hanggang na nagkaroon na po siya ng problema na yung naasawa niya nakapatay. Pero ang kwento po doon ay nakapatay ang kanyang asawa dahil naabutan na may kasama si Noreen. Tama ho ba ang kwento? Opo. At ang sinisisi niya ay nung nangyari daw po yun sa kanyang buhay, walang kapatid, walang magulang ang sumaklolo daw sa kanya. Hindi po totoo yun. Kasi po, nung nangyari po yun, sinamahan ko pa siya na nag-hearing. Nanay Nora, umaabot po kayo ng pisikal na sakitan. Bakit po? Kasi po, minsan hindi ko na po matiis ang pinagsasabi niya po sa akin. Nasasampal ko po talaga siya. Hinihingi ko lang po sa kanya. Irespeto niya ako bilang isang magulang. Artehan nyo lang. Ang ginawa ko na lang po, ako na lang po umiiwas. Minsan nagdadasal po ako na sana ang anak ko magising sa katotohanan na may mali man ako. Parehas kami magpatawaran kasi tao lang po ako. Hindi ko naman po sinaano sa sarili ko ng mabuti akong magulang. May pagkakamali rin po ako. Tanggap ko po sa sarili ko yung kasi nagpabago-bago rin po akong asawa. Naghanap po ako ng magiging katuwang sa buhay ko na para may taguyod ko po ang mga anak ko. Kayo ba'y handa makinig? Kayo'y handa ba magmahal muli sa iyong anak, magpatawad? Pwede ko naman po siyang patawarin kasi anak ko po siya eh. Sa totoo lang po, talagang tinis ko lang po talaga siya na hindi ko siya pansinin. Kahit po doon sa barangay, yan din ang pinayo sa akin. Iiwasan mong anak mo na hindi kayo magbanggaan. Maya-maya po ay makakasama natin si Kuya Alan at Ate Pia. At patuloy tayong mag-uusap. Okay. Nanay Nora, maraming salamat po. Salamat po. Noreen, salamat sa iyong tiwala sa aming programa. Narinig mo ang salaysay ng iyong ina, si Nanay Nora. Opo. Ano ang nais mong sabihin? Sana, sa panahon na nag-iisa ako, kasama ko siya. Sa lahat na nangyari sa buhay ko. Ang dami nangyari sa buhay ko na hindi niya alam. Katulad ng ano, Noreen? Kaya naman po ako nakapag-asawa ng maaga. Dahil nga po pag-aaralin nga po sana ako ng nanay ko. Nang biglang dalawang kapatid ko mag-aaral din. Hindi niya daw kaya. Ako na lang po yung numinto. Sabi niya wag na daw po ako mag-aaral muna. Sumama ang loob mo dahil ikaw ang pinahinto kahit gustong-gusto mo mag-aral. Kahit gustong-gusto ko po mag-aaral ng mga panahon na yun. Dahil gusto ko po, pangarap ko po nga sana maging teacher. Kaso yung mga kapatid ko yung nagpinag-aral nila, tapos huminto din. Doon din po ako nagkaroon ng hinanakit sa kanila lahat. Dahil pinabayaan nila ako. Hindi kita pinabayaan. Saan ka pinabayaan, Noreen?
Maliban doon sa pag-aaral. Nagkaroon po kasi ako ng problema, nag-asawa ko ng maaga. Bali po, nagtrabaho po ako ng kantin. Pero binawi ka raw niya? Binawi niya po ako, kaso buntis na po ako noon eh. Oh. Kaya bumalik din po ako. Nung nanganak po ako, nagtrabaho ako ng kantin. Ang edad ko po noon, 16. Nagkaroon ako ng affair doon. Napatay ng asawa ko yung affair ko sa kagawa ng hirap. Hindi naman po kasi sapat yung pinikita ko at wala naman din siyang trabaho. Kaya nakagawa ko ng hindi ko gusto. Hanggang nakulong po siya. Hanggang patuloy pa rin po ako nagtrabaho. Meron pong babae na lumapit sa akin na maganda daw po yung kita. Napunta po ako sa iba-ibang lugar. Napunta po ako sa Nueva Ecija, sa Bella. Na-recruit po ako doon para magtrabaho pala ng beer house. Wala po akong magawa, hindi naman po ako makatakas kasi hindi ko po alam yung lugar na yun. Hanggang meron po ako naging customer doon, namuntikan pa po akong ma-rape doon. Wala akong magulang na nalapitan. Nakatakas lang po ako nun yung lugar na pinanggalingan namin, yung nasa gitna ng palayan. Kaya sobrang galit ko sa nanay ko. Ginusto mo yan. Wala kang ang respeto sa akin. Kahit mga kapitbahay namin, kumusgahan ako. Sabihan nila ako ng pukpuk. Walang pinag-aralan, tanga. Kaya hindi ko po matanggap sarili ko kung bakit ako naggaganit. Kasi kung nakikinig ka, hindi ka maging ganyan. Yung anak ko, hindi ko nakuha sa biyanan ko. Bata pa nga po ako, hindi ko daw kayang anuin. Pero sa ngayon po, nagkaroon din po ako ng pamilyang panibago. Noreen, ipaunawa mo nga sa akin, ipaintindi mo nga sa akin, bakit galit na galit ka sa nanay mo? Una po kasi nag-asawa siya ng paulit-ulit eh. Tayo ko po nun. Ano pa ang dahilan? Pinabayaan niya po ako sa oras na kailangan ko siya. Anong mga oras ito na kailangan mo siya? Nung time po na yung anak ko gusto kong bawiin sa biyanan ko. Wala po akong lakas sa loob na kunin. Wala po akong kakampi. Humingi ka ba ng tulong sa nanay mo? Wala naman po siya nun eh. Nasaan siya? Nasa probinsya po siya nun. So ang iyong pakiramdam mag-isa ka, sumuong at lumaban sa buhay mo. Opo. Bakit isinumpa mo ang iyong ina? Sobrang sama na po ng loob ko. Halos hindi ko na po makayanan. Kaya nasabihan ko siya na mamatay na lang siya. Pinabayaan niya po ako ng mga time na gusto ko siyang kasama. Bakit kayo nagkakasakita ng pisikal? Sobrang galit ko lang po. Sa daming pinagdaanan ko. At sa lahat ng pinagdaanang ito, ang sinisisi mo ang iyong nanay? Opo. Noreen, nagkaroon na ba kayo ng pagkakataon ni Nanay Nora na umupo nang nag-usap nang hindi nag-aaway? Hindi pa po. Mahal mo ba ang nanay mo? Mahal ko naman po yung nanay ko. Sobrang sama lang talaga ng loob ko sa kanya. Naririnig kita, Noreen. Ilan ang anak mo, Noreen? 2 po sa una. Tapos, 2 po sa pangalawa. Bali, 4. May kinakasama ka ngayon? Meron po. Kumusta naman kayo? Hindi rin po okay kasi dalas din po kami nag-aaway. Dahil? Dahil wala rin po siyang trabaho. Anong trabaho mo ngayon, Noreen? Nagtitinda po ako ng mga ukay-ukay. Kumusta yung huli niyong pagkikita ng nanay mo? Naalala mo pa? Nag-away po kami. Dahil po sa kuryente, tubig. Yung bayarin? Opo. Kasi hindi naman po siya nagbabayad. Kami lang po nagbayad ng mga kapatid namin. Kami nga hindi na rin nakakabayad dahil walang trabaho. Anong dasal mo sa Diyos? Isa lang po, dinasal ko sa Diyos. Patawarin po ako sa lahat ng mga naging kasalanan ko. Una sa anak ko. Pangalawa sa magulang ko. Hindi ko alam kung bakit hindi ko siya mapatawad eh. Ang bigat-bigat kasi. Naintindihan ko, Noreen. Maya-maya, mag-uusap tayo. Kaharap ang nanay mo, kasama si Kuya Alan at Ate Pia. Nagpapasalamat po ako kasi napakinggan po yung panig ko.
Kami nagbabalik po dito sa CIA-UBA Case to Face. Narito po ang nagrereklamo, si Nanay Nora. Tatawagin ho natin ang iyong anak na iyong inirereklamo. Narito po si Noreen. Nanay Nora, Noreen, Ate Pia, Kuya Alan. Noreen, may tanong lang ako. May fear ka ba na yung nangyari sa mami mo, mangyayari din sa mga anak mo? Parang ganun din po. Ayoko na po sanang nangyari yung ganun. Doon pumapasok talaga yung instinct mo bilang isang ina na gusto mong protektahan yung mga anak mo. Opo. And doon din naman pumapasok yung pagiging little girl mo pa rin na parang iniisip mo, ba't yung nanay ko hindi ako naprotektahan ng ganon? Umpisahan ko muna sa respect, sa honor, regardless kung ano ang ating paniniwala. Ang sinasabi kasi ng Bible, di ba? Honor your father and mother. Wala kasing nakalagay doon na kung tama sila or kung wala kang hinanakit sa kanila. Alam ko naman, magkagalit kayo, pero napansin ko pagpasok mo, parang sumulyap ka lang, pero hindi ka humalik, hindi ka nagmano sa nanay mo. Siyempre, yung makita sa'yo ng mga anak mo, balang araw, yun din ang gagayahin nila. Yung sinasabing vicious cycle, yung parang pag nag-umpisa ka, palubog ng palubog, tapos cycle kasi circle, paulit-ulit, merong reverse yun eh. Yung tinatawag na virtuous cycle. Pero para mag-umpisa yung virtuous cycle, kailangan mo putulin yung vicious cycle. Ang sinasabi ko, kung gusto nyo na maayos at hindi maging cycle sa mga anak mo, at kung gusto mo makahanap kayong dalawa ng katahimikan, kailangan ngayong gabi, or kung kailanman, makahanap tayo kung saan puputulin yung nasasaktan ka sa anak mo at ikaw nasasaktan ka sa nanay mo. Paano natin maumpisahan man lang na matapos yung cycle na yon na nagsisisihan kayo para maumpisahan natin yung isang cycle ng mas maganda? Noreen, yung 18 years old mo na anak, babae o lalaki? Babae po. Anong ginagawa niya ngayon? Hindi na po siya nag-aaral ngayon. Bakit? Wala pong paaral. Hindi rin po kasi siya pwede mag-ano kasi may sakit din po siya sa puso. Kaya nandun po siya sa biyanan ko ngayon. Hindi ko po siya matulungan. So kung pera lang ang problema, tingin mo magtutuloy siya mag-aral? Siguro po. Yung kasunod niya, ilang taon? 13 years old po. Yun po, nag-aaral po yun. Yung dalawa, nandun yun sa biyanan mo, yung nanay ng dati mong kinakasama? Opo. Tapos yung dalawa nasa akin po. Yung isa 11 po, tapos 7. Yung panganay mo, babae, di ba? Opo. Sinasagot-sagot ka? Hindi po, mabait po. So, mabait sa'yo ang Diyos, no? Kasi nagkaroon ka ng anak na nagpapakita ng respeto sa'yo. Opo. Hindi naman niya sinisisi sa'yo yung sakit niya? Hindi naman po. Wala po akong naririnig na, Mama, bakit ganun, ganyan. Wala naman po. Maliit pa lang po sila. Sabihan ko na siya, pasensya na kayo. Kasi wala akong kakayanan na alagaan ko kayo. Ganun. Pinapaliwanag ko naman po. Naiintindihan naman po siguro nila ako kasi hindi naman po sila sa akin na sinusumbatan nila ako. Wala naman po. Ang pakiramdam mo ba ang nanay mo nagkulang ng paliwanag sa'yo ng ganon? Hindi po siya mahilig magtanong dahil lagi po silang nasa trabaho. Kasalanan niya na nagtrabaho siya nung bata ka? Hindi naman po. Sa'yo, kakulangan ng nanay mo yan na wala siya doon dahil nagtatrabaho siya? Hindi mo naman sinabing nagbubulakbol siya. Ang sabi mo, wala siya dahil nagtatrabaho siya. Madalas din po sila pag-galing ng trabaho. Nagiinom, gano'n. Ayun, o may ganon. So, hindi maganda ang naipakita niya sa inyo nung lumalaki ka. Okay. Ikaw, hindi ka nagiinom. Nagiinom din po ako. Nagiinom lang naman po ako pag may problema po ako. Nasusolve ba problema mo pag ginagawa mo yon? Hindi rin po. Pakiramdam ko ang bawat nanay ay may karapatan naman na humingi ng konting respeto sa anak. Naawa din naman ako sa'yo dahil ramdam ko yung kagustuhan mong mag-aral, tapos hindi ka natapos, tapos maaga pa lang, nabuntis ka, tapos kung ano na nangyari sa buhay mo. But you are now 35. Ang bata mo pa. O sige, tatanungin kita ngayon, ano yung pangarap mo para sa sarili mo at saka mga anak mo? Pangarap ko makapagtapos yung mga anak ko na hindi ako tularin ng mga anak ko. Pero yung pangarap mo para sa sarili mo? Gusto ko na lang sila na lang. Hindi na po ako nangarap para sa sarili ko. Mangarap ka rin para sa sarili mo. Alam mo kung bakit? Dahil yung mga anak mo titingin sa iyo eh. Hindi pa tapos ang oportunidad para sa iyo. Nung araw po, gusto ko po maging teacher. Ako nga po, taga-turo sa mga kapatid ko nung maliliit. Sila. Ngayon lang kita nakitang ngumiti, Kuya Boy, nung sinabi niyang nagtuturo ako sa mga kapatid ko.
Kaya mo bang magpasalamat sa nanay mo sa kahit anumang nagawa niyang tama para sa'yo? Nagpapasalamat ako dahil binuhay niya ako. May gusto ko pa bang sabihin sa kanya? Yung mga nasabi mong napakasakit? Gusto kong sabihin sa inyo ba? Mahal na mahal ko po kayo. Marami na akong kasalanan na nagawa sa inyo. Sana mapatawad niyo ako. Naiunawa ako na yung kung paano maging magulang. Ang hirap pala. Kahit saan man ako naroon, may asawa ako. Pinupuntahan ko kayo pa rin. Tinitingnan ko kayo. Ang nakikita nyo kasi yung mali ko. Paano naman yung mali ng tatay nyo? Hindi yun nakikita. Hindi yun naranasan na gano'ng kasakit. Nadalang ka ng babae. Tinanggap ko yun. Nagbulag-bulagan ako. Para lang sa pagmamahal ko sa inyo. Pero hindi na ako nakatiis. Nakagawa na rin ako ng hindi maganda. Sorry po. Mahal ko kayo. Sorry po. Mama, sorry po. Huwag mo nang uulitin yun. May susumpa-sumpa mo pa ako. Tanda na rin ako. Ilang years na lang. Baka kunin na rin ako ni Lord. Ang mga apo ko na lang. Ang alalahanin ninyo. Yung mga kapatid mo rin. Ang pagkakamali ko lang sa inyo, hindi ko kayo napag-aral. Bukod tangi lang ikaw kasi ikaw sana nakakatulong sa akin at nakakaunawa. Ikaw pa nagrebuilde. Pwede ba tayo na ang tingnan natin ngayon yung ihaharapin yung magkasama? Kaya nyo, palakasin ang loob nyo, huwag nang pag-usapan yung nakaraan? Opo. Tapos itong hinaharap ang ating pag-usapan, alam namin, maraming pampahirap dala ng kahirapan. So kami, handa kaming tumulong sa kabuhayan. Rin, ikaw, pwede kang mag-aral ng ALS yung alternative learning, kahit hindi ka nagtapos, tingin ko sa'yo, napakatalino mo. Nawalan ka lang ng oportunidad. Sa ALS, makakapag-graduate ka ng high school. Pagkatapos nun, pwede ka mag-vocational, pwede ka mag-college. Ano ngayon, kung matapos ka, 40 ka na. Sa 40, marami ka pang matatrabaho. Pwede pang matuloy ang pangarap mong maging teacher. Pero kailangan handa kayo na tumanggap ng tulong at kalimutan yung nakaraan. Opo. Ito ang tanong ko. Kung sasabihin ko, gusto ko kayong magkaroon ng pag-asa. Pero pag tinanong niyo ako, sabihin ko sa inyo, ako wala na akong pag-asa sa sarili ko. Nabibigyan ko ba kayo ng inspirasyon? Ang sinasabi ko lang, kailangan makita nung anak mo na meron ka rin ambisyon sa sarili mo. Kasi ginagaya niya eh. Kaya ano ambisyon niya sa mga anak niya? Na siya wala na, sila na lang. At gusto ko lang ipano sa Nora na kay bukas kang kunin, kay 50 years pa, hindi ka pwedeng mawalan ng ambisyon. Ikaw din rin. Alam mo, isa sa pinakamalaking problema ngayon, teenage pregnancy. Alam mo ang gusto nilang kausap? Yung nakakaintindi sa pinagdaanan nila. So, isipin mo, pwede ka rin maging ibang klaseng teacher. Pero para maging effective ka sa kanila, kailangan mapakita yung hirap na dinaanan mo, pero kailangan mapakita mo, nalampasan mo yon. I will end where I started. Dalawa yung klase ng cycle. Vicious cycle, virtuous cycle. Ang bawat cycle may pinagsimulan, may kinatatapusan. So kung ngayong gabi, tatapusin nyo na yung vicious cycle na nagsisisihan kayo, winakasan nyo na doon, patawad nyo na sarili nyo, patawad nyo na isa't isa, magwawakas yun doon. Simulan nyo ngayon yung virtuous cycle. Ano yung virtuous cycle? Pag nakita mo nanay mo, halikan mo o magmano ka. Pag nakita mo anak mo, so yung anak, nandito ako. Rin nasabi mo kanina, ang dasal mo sa Diyos, patawarin ka. Opo. Alam mo bang pinatawad ka na ng Diyos? So kung napatawad na ako ng Diyos, pero hindi ko papatawad sarili ko, hindi Diyos ang may problema, ako. Oh. So ikaw ba napatawad mo na sarili mo? Opo. Nanay mo napatawad mo na? Opo. O di payagan mo na ipatawarin ka ng Diyos. So sabi mo kasi pinagtatawanan ka ng mga kapitbahay mo, wala silang pakialam sa'yo. Kung maghuhusga sila, pabayaan mo sila. Huwag mong alalahanin kung anong pinagsasabi nila. Ha? Opo. Gusto namin maging successful kayo. Pero nag-uumpisa to sa inyo din. Naniniwala po ako, Nurin, Nay, na meron kayong kapangyarihan magsimula muli. Gamitin mo yung pain to fuel your future. Yung ang dami kong pinagdaanan, sisiguruhin kong hindi mangyayari ito sa mga anak ko. Pwede nga kayo magnegosyo magkasama eh. Tutulong ako sa kapital, bibili ka ng pang-ukay mo, ikaw na ang may-ari, lalabhan nyo ng nanay, ang ibinebenta nyo inyo na.
para ang maibenta natin mas mataas ng konti. Salamat po. So, hindi natatapos dito ang ating kwentuhan. Pagkatapos nitong pag-uusap na ito, andyan si Kuya Larry at Kuya Alan, Ate Pia, itutuloy natin ang kwentong ito at sana'y magkita tayo muli at magkumustahan kung saan na napunta ang inyong relasyon. Maraming salamat. Salamat po. Maraming salamat. Sa ating pagbabalik po ay Payong Kapatid naman. Ito'y nagkaroon ng partner ng asawa, nakulong. Kung bakit malalaman natin mamaya, pumanaw, hindi niya nalaman, pero may nakapagsabi sa kanya na abisuhan pala siya after 2 months. Ito ba'y tama o mali? Ano ba ang dapat nangyari? Ito ang kanyang nais ihingi ng Payong Kapatid kay Kuya Alan at Ate Pia sa pagbabalik po ng Kaitano, Isasyo, Kaitano, Para matulungan silang makapagsimula ng bagong buhay, matapos magkaayos sa Cayetano in Action with Boy Abunda, tumanggap sina Nora at Noreen ng kaunting tulong pinansyal mula kay Tito Boy. Naging okay na po kami, hindi na po kami nag-aaway. Nagtutulungan na po kami sa pagtitinda. Nung simula na nagkabatian kami sa 4 na taon, inalis ko po yung yung sakit ng dibdib ko, inalis ko na po, tinanggal ko na po yun. Pinalitan ko na po pag-ibig sa kanya. Mahal na mahal ko po siya. Panindang ukay-ukay ang mga binili ni Noreen at panindang fishballs, kikiam at squid balls naman ang nabili ni Nora mula sa tulong na kanilang natanggap. Sobrang saya po namin kasi nagkaroon po kami ng negosyo at saka pang-araw-araw din po namin na kahit pa paano nakakaraos-raos po kami. Nagpapasalamat din ako kay Sir Boy at kay Kuya Alan at si Ate Pia sa lahat ng itinulong niya sa amin na yun ang daan na para kami magkaigi ng aking anak. Samantala, posibleng pagbabalik eskwela naman ni Noreen sa pamamagitan ng alternative learning system ang susunod niyang haharapin. Ngayong tapos na niyang asikasuhin ang enrollment ng kanyang mga anak. Sobrang po saya namin dahil napakalaking tulong po sa amin talaga ni Sir Boy at saka ni Kuya Alan at saka ni Ate Pia po. Bakit parang ang lungkot ng baby girl namin? Kasi naman, siyempre nalungkot naman ako nung narinig ko yung kwento ni Aling Teresita, di ba? Ba't ano yun? Ay, nakikimaritim nga ako habang nag-uusap kayo kaninang dalawa. Namatay yung asawa habang nasa kulungan. Correct. I heard, pneumonia daw ang ikinamatay. At alam nyo guys, hindi lang naman kasi yun yung dahilan kung bakit ako nakikisimpatya kay Aling Teresita. Kasi biruin nyo naman, April 15 nang namatay ang asawa nito sa kulungan. Tapos nitong June lang sila nakakuha ng liha mula sa munti. Grabe yung tagal. Ay, ganun. So, syempre ngayon, pinuntahan nila sa punerarya para kunin na yung mga nalalabi nito. Ano niya? Ayun, abo na lang ang nadatnan. Ay, bakit ganun? Parang may mali. Tama bang may maling kutob si Aling Teresita sa nangyari sa asawa niya? Sa tingin niyo po, Tito Boy? Ako, dun lang ako sa katotohanan. Bakit hindi natin kausapin si Teresita? Please welcome Teresita. Teresita, si Ate Pia at Kuya Alan. Welcome, Teresita. Unang-una, nakikiramay kami. Kwento mo nga yung naging sitwasyon, no? June 9 nagsulat sila, tapos natanggap namin lang June 24 na. Nakalagay, Dear Ginang Teresita, ikinalulungkot po namin ipaalam sa inyo na yung asawa ay patay na ng April. Yung sakit niya, may pneumonia naman po siya. Pero nakarecover yon at nagagamot naman siya. Nagtataka lang po ako, bakit kailangan pang paabutin po ng 2 buwan bago nalaman na namatay siya. Nung pinuntahan po namin, nasa Alabang na po siya, ano po yung funeral. Kasama ko po kasi yung mga anak ko. Sabi po nila, pwede pa po bang makita yung papa namin? Sabi po, bawal po. Kaya sabi, cremate na po. Hanggang ngayon po, nandoon pa. Dahil po may bill siya na para sa kakalagyan niya na may babayaran pa. 2 buwan wala na eh. Ayun po,
Condolence, no? Una sa lahat. Sa totoo lang, Teresita, medyo nahirapan kaming i-research to kasi wala naman ito sa mga codes na inaaral naming mga abogado. Pero sa galing mag-research ng team ko, nahanap nila yung Bureau of Corrections Manual of Operations na kung saan nakalagay doon, notification of kin of sick or dead inmate. Whenever an inmate is critically ill or dies, the prison medical officer shall report the matter to the superintendent, who in turn shall notify the inmate's family by the fastest means of communication available. Hindi ko lang din sigurado, posible ho ba kayang nasabihan, kasi kayo po ay partner niya, may anak kayo pero partner, hindi ho kayo legal na kasal, So, posible ba na may record sila ng pamilya niya sa una? Meron ba siyang ibang pamilya? Kaya kayo hindi kasal? Yung una po, kasal siya, tapos naghiwalay. Ako na po yung naging anak. Oo, pero nung nakulong kaya siya, baka kasi may record sila doon na ito ang asawa. Kasi kaya kami lagi, Kuya Boy, pag nagbibigay tayo ng payo, pinapaliwanag natin na iba kasi yung karapatan ng asawa, yung kasal talaga na asawa. And isa to sa mga halimbawa na kung saan ang mabibigyan ng opisyal na notifikasyon ay yung kinikilalang tunay na asawa. Para bago ko mahusgahan na nagkulang yung opisyal sa bilibid na sabihan kayo, tinitingnan ko kung may iba ba kaya silang record ng ibang taong kinasama niya bilang asawa. Or nanay o tatay niya. O nanay o tatay kasi, kasi ang nakalagay dito sa Bureau of Corrections Manual, family, no? The inmate's family. So normally yan, asawa, anak, o yun nga, yung nanay o tatay. Pwede rin naman kapatid. So isa lang yun sa posibleng dahilan kung ba't hindi kayo nasabihan. But, mapapansin nyo, nasabihan din naman siya. Inabot nga lang ng halos 2 buwan. So, ibig sabihin, may record din naman sila nung na kayo ang nagsasama. Hindi ko lang kasi nga alam kung may iba silang sinabihan immediately after. Ilan po ang inyong anak? 3 po. Oo. Yung sinasabi ni Ate Pia na is there a possibility na merong contact sila doon sa first wife, halimbawa, sa parents, sa inyong pagkakaalam? Ako po yung talagang nakaandoon. So, base dun sa binasa ni ate, pag meron po silang pagkakasala na wala silang mapapaliwanag na tama, meron pong tinatawag na administrative liability yan. So, I just want to commit to you na kami ni Ate Pia, titignan namin to. I do know that it's not easy running a detention center, but I also do know na bilang mga Pilipino, we always respect, di ba? And honor our dead, no? Iklaro na ho natin, ano ho ba ang kaso ng inyong asawa? Yun po, ang kaso niya po talaga gumagamit po. Para lang klaro, drugs? Opo. Opo, okay. Kahit na po ganun, wag naman ganun katagal, na wag lang maulit. Napakasakit yun sa isang pamilya, yun po lang. Tutulong ang aming programa, ang Cayetano in Action. Parati kong sinasabi, hindi nagtatapos dito ang ating pag-uusap. Pagkatapos ng kwentuhang ito ay meron tayong mga abogado, may kalari ho tayo na patuloy na makikipag-usap sa iyo. Maraming salamat po, Teresita. Magbabalik po ang Cayetano in Action with Boy Abunda. Matapos ang panayam kina Kuya Alan at Ate Pia, siniyasat ng legal team ng Cayetano in Action ang mga dalang papeles ni Teresita kaugnay sa kaso ng dati niyang kinakasamang si Ronaldo. Agad na sumulat ang opisina ni Kuya Alan sa Office of the Director General ng Bureau of Corrections. Sumagot naman ang opisina ng Bucor ODG ng acknowledgement na natanggap nila ang sulat. Patuloy na tututukan ng Cayetano in Action team ang kasong inirereklamo ni Teresita. Cayetano in Action with Boy Abunda would like to thank Siomai King, ang hari ng siomai. JC Organic Barley, live healthy, choose good life. And Seimada from La Luna Cafe. Come home to a delicious tradition. We're located at 103 ML Quezon Avenue, Hagonoy, Taguig. 7. Visit at B6, Bonifacio High Street, BGC, Taguig. Sa CIA with BA,
hatid namin ay aksyon. Nung unang pagdulog ko sa Cayetano in Action, hindi ko naman po ini-expect na ganong kabilis. After po nung nag-guest focus ng CIA, in fairness, kinabukasan, hindi pa rin ako makapaniwala na tapos na yung problema ko. Siguro si Lord nang nagturo. Sige, pumunta kayo dyan. Mag-text kayo dyan. Simula po nung pagka-text ko pa lang na, Sir Larry, okay na yung anak ko susunduin na, biglang i-reply sa akin, papunta na kayo. At dahil kasama ko sila, naasikaso nila at wala pang isang linggo, nahulugan agad yung mga wala kong fulog sa SSS. Natapos na rin yung ilang taon na inaantay ko na makuha yung Form 137. Handog namin pangmatagalang solusyon. Aside from din po doon, yung binigay sa akin na business na naunang kabuhayan na inumpisahan ko, talagang kinarir ko kinabukasan. Sunod-sunod pa po yung pagbibigay niyo po sa akin ng tulong sa financial, then sa gamot. Yung sa therapy ng anak ko, talagang sobrang pinagdadasal ko yun. May puso ang usapan, kasabay ng legal na talakayan. Nung unang paghaharap po namin nila Kuya Alan at Tia, medyo kinakabahan po ako. Pero iniisip ko rin po na yun ang pagkakataon kong makaharap sila. Kaya kailangan sabihin ko na yung mga gusto kong sabihin para lahat ng mga katanungan ko, mabigyan nila ng sagot. Saka kailangan i-check mo daw lahat yung dokumento para hindi daw ma-scam. Yun ang naalala ko na magandang binigay na aral nila sa akin. Talagang sobrang ramdam ko yung kung paano kayo tumulong, kung paano yung pagmamahal nyo, pagmamalasakit nyo sa mga tao. Dahil ang tulong na aming bigay ay tungo sa ikagagaan ng inyong buhay. Talagang natulungan ako, hindi lang sa financial, sa physical, tsaka yung aking pag-iisip. Nawala po yung question na malaking question sa akin na iniisip ko baka cancer, yung mga ganun. Malaki din po ang naitulong talaga ng CIA sa amin. Tahimik na po ngayon yung buhay ko. Sabi ko nga, kahit tumanda siguro ako, kahit tumanda yung mga anak ko, nakakabit na yung pangalan ng CIA. Hindi na mawawala yun. Ayos kong mag-thank you sa kanilang magkapatid at kay Tito Boy. Maraming salamat po talaga kay Kuya Alan, kay Ate Pia po, kay Tito Boy. Hindi ho talaga ako nagkamali. Napakabuti po nila. Kay Kuya Alan sa kay Ate Pia, sobrang nagpapasalamat ako dahil sa mabubuti niyong puso. Sabi ko dun sa mga anak ko, makapagtapos ka, Jess, kasama yung CIA dyan sa journey mo na yan. Iyan ang serbisyong Cayetano in Action with Boy Abunda. Salamat, Kuya Alan. Salamat sa kapatid ko dahil lagi siya nakasuporta sa amin. Salamat, Ate Tia. Salamat sa partner ko kasi hindi niya ako iniiwan hanggang ngayon. Nandito pa rin siya sa tabi ko. I love you. Salamat sa kapatid ko. Salamat sa asawa. Salamat po sa aking pamilya. Salamat sa manalo sa wala sa partner. Salamat po sa magulang ko. Salamat sa Boy Abunda. Kalimitan, matapos magretiro sa pagtatrabaho ang ilan sa mga senior citizen nating kababayan ay nagpapahinga at ini-enjoy ang buhay nila. Pero may ilan namang hanggat may lakas pa, gagawin ang lahat para makatulong sa kapwa. Kapit mo yung plastic. Yan ang kwento ng isang retiradong dentista na patuloy na tumutulong sa mga nangangailangan. Ating kilalanin si Dr. Joel Galapon. Ako po si Dr. Ruth Flores. Isa po akong dentista na nagsisilbi sa public health sa Caloocan Health Department. Si Doc Joel po ay isa kong mentor kasama sa department. Doon ko siya nakilala, approachable siya, willing to help doon sa mga bagong mga dentista. Hindi siya madamot. Open siya, naturuan kaming lahat, yung mga technique niya. Tsaka sa lahat ng mga dentista sa Caloocan Health, siya yung pwedeng i-lean on mo kung may problema ka sa pasyente, yung pwede kang magtanong, open siya sa lahat.
Doon ko siya hinangaan kasi merong sadyang puso siya sa profesyon. Sa Caloocan Health Department, meron kaming mga medical mission. Tapos ngayon, nakaka-partner namin siya. Tapos minsan, outside Caloocan Health, meron din siyang mga medical mission sa labas. Meron siyang mga organization na sinusuportahan. Minsan, in-invite niya ako. Doon ko nakita na ang dami-dami pala niyang sinasama na nagbo-volunteer siya, wala siyang bayad. Hindi limited yung serbisyo niya. Talagang kahit ang daming pasyente, talagang tatapusin niya. Naisip ko lang na sumulat kay Tito Boy, kay Kuya Alan. Lagi ako nanonood ng show niya, kahit late na. Nanonood ako lagi doon. Ang daming pinasasalamatan. Sabi ko, why kaya si Doc Joel pasalamatan para ma-appreciate naman yung effort niya sa pagtulong sa mga tao. Ako po ay si Dr. Joel Reyes Galapon, isa po akong retiradong dentista na tumutulong po sa mga nangangailangan. Nag-practice ako ng dentistry, naging employed ako sa Caloocan Department for 41 years. Nag-retire ako ng 2021. Nag-umpisa ako mag-servisyo from siguro since 1990 nang masama ako sa Lions Club International at doon na-open ang aking mata at kaisipan sa pagbibigay ng serbisyo. Hanggang sa panahon na to, nagretiro ako, nagseserbisyo pa rin ako. Siguro nasa 3 decades na akong gumagawa ng serbisyo. Ginagawa ko to siguro dahil sa payback. Mabait ang Panginoon. Kasi kahit pa paano, naging maganda takbo ng buhay ko. Mga pamilya ko, lahat okay kami. Ang naidudulot sa akin, masaya ka, may kaluwagan ng kalooban mo. Makagawa ka ng konting kabutihan, tulong sa kapwa mo na nangangailangan ng ganong klaseng tulong. Lalo na ngayon, ang dental medyo may kamahalan na sa mga private, sa mga ospital. Kahit papano na iibsa namin yung konting problema nila sa kanilang ngipin. Nakakabigay kami ng konting goodness. Nung magretiro ako, mas lalo ako naging aktibo sa mga ganitong serbisyo. Siguro gagawin ko to hanggat kaya ng aking kalusugan, ng aking katawan. Napakalaking tulong sa amin yung ginawa nila yung unang barangay namin at ng mga doktor. Napakalaking bagay. Dahil yung gagastusin namin daw sa pagpapabunot, may bibili na ng para sa pangailangan sa bahay. Napakahalaga para sa amin kasi siyempre mahal din yung pabunot kung hindi rin may medical mission. Siyempre, yung opportunity, inaano na rin namin kasi sayang din naman. Nagpapasalamat ako kay Dr. Joel at sa kanyang team kasi nabigyan niya kami ng libreng bunot. Thank you po pala kay Doc Joel. Maraming salamat po. Malaking tulong po yun sa amin. Tulad namin na tapos din sa financial, ganito. Sa ilang taon na paglalaan niya ng libreng serbisyo, patuloy ang pagpapasalamat ng mga taong natulungan niya. Dear Dr. Joel, isang malaking pagpupugay sa iyo. Natutuwa kami na kahit retirado ka na, patuloy mo pa rin kami ginagamit ang talentong ibinigay sa iyo ng Panginoon upang makatulong sa iyong kapwa. Pinapatunayan mo na hindi hadlang ang edad upang magpatuloy sa buhay habang hindi nakakalimot sa mga tao na nangangailangan. Kaya kasama kami, sina Ate Pia, Tito Boy, at lahat ng bumubuo ng Cayetano in Action with Boy Abunda, lubos kami nagpapasalamat sa iyo. Nagmamahal, Kuya Alan Cayetano. P.S. Maaari ka ba naming maimbitahan sa studio upang personal na mapasalamatan? Yay! Na-surprise ka ba, Doc? Emotional. Siyempre, hindi ko na-expected na ganito. So, very thankful. Actually, very honoring and very proud ako na maimbitahan sa studio. Siyempre, very proud. Dahil sa dami ng tao, ikaw mapipili eh.
Dr. Joel, welcome to the program. At maraming salamat po. Thank you rin po for the invitation. We're so happy to have you here. We are inspired by what you do, and we want to hear more and get to know you better and the people you serve and your friends who are here supporting you. Welcome to the program. Maraming salamat. You had the choice to retire. Ika nga, after all, you've been in service for 41 years. Bakit pinili niyo po ipagpatuloy at magsilbi sa mga kababayan? Siguro po, extend na lang my talent for the good of others. And helping others for a service that is expensive for many people to avail of. So God bless you for that. Thank you. Yung isang purpose ng segment na to, of course, is para ipakita yung gratitude, magpasalamat, but also to inspire. But obviously, you came as a group, di ba? You're working as a group, kitang-kita po sa inyong logo, sa inyong pangalan, na you're already inspiring others, no? So we have a token of appreciation para sa inyo at sa organization nyo. Konting donation namin to help you continue the good work that you're doing. And parang nabasa din or narinig na yung sinabi niyong dental supplies kasi may hinanda din ng konti. But you know, part of what the show wants to do is to partner with organizations who are already doing the work. So please don't hesitate, Doc, sa inyong mga kasamahan. Pag may mga project, especially kung yung lugar masyadong marami talagang tao or masyadong malaki yung needs, it'll be a pleasure for us to be a part of what you're doing. Mabuhay po kayo. Dr. Joel, maraming salamat. Thank you po. Thank you. Maraming salamat. Thank you po. Thank you very much. Huwag po kayong aalis dahil magbabalik pa po ang... Tayo nagbabalik po dito sa Cayetano in Action. It's time to play Alan Pia Pig. Kayo ba'y handa na manalo? Tayo tayo. 3, 2, 1, go! Alan Pia Pig! 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 Ang hindi pala rin ay merong consolation prize of 2,000 pesos. Ang mananalo ay makakalaro si Ate Pia. Pag matalo si Ate Pia, may 10,000 pesos. Pag hindi naman, may pagkakataon na makapagpaikot ang ruleta kung saan pwede pa rin manalo ng 2, 3, or 5, or 10,000 pesos. Okay. In 3, 2, 1, go! Maraming salamat. Salamat po sa... Anong gagawin mo sa 2,000 pesos? Pang bibigay ko po kay mama at papa pang tulong sa phone. Very good. Maraming salamat. Ikaw naman ngayon, Lenlen, ay handa na. Okay, 3, 2, 1, go! Nanalo ka ng 10,000 pesos! Ano mo sasabihin mo? Lenlen, dito dali, bilis. Thank you po. Ay, uwi ako sa anak ko na masaya. Palakpakan natin si Lenlen. Okay, Len, salamat. Are you ready? Yes po. Okay. And then we begin the game. In 3, 2, 1, go! Pali, meron tayong 2,000 pesos. Maraming salamat. Thank you. Thank you very much. Rika, dito naman tayo kay Kuya Alan. Okay, here. 3, 2, 1, go! Nanalo ka ng 10,000 pesos! Congratulations. Pero alam mo, nung nanalo kanina si Lenlen, sinabi na ni Kuya, nag-uusap silang dalawa, sabi, dalawa mananalo ng 10,000 ngayon. Di ba? Sinabi niya dalawa mananalo. Dalawa nga ang 10,000. Nangyari. God bless you. Thank you very much. At maraming salamat sa Ensaymada by La Luna JC Premier. Dahil sabi nga namin, walang uuwi na walang regalo. Lahat may regalo. Maraming salamat.
Maraming salamat po sa inyong lahat. Thank you. Maritim, maraming salamat. Kuya Alan? Siyempre po, ang sarap mag-ending na may na-solve na problema. At gamitin ko yung word kanina na may na-stop tayo na vicious cycle and hopefully may natanim tayo for a virtuous cycle. But siguro yung insight sa akin noon, talagang ang mundo'y nangangailangan ng mga taong solusyon. At minsan kulang lang na mamamagitan. So we're happy na natuldukan sana. Hindi lang yung disrespect, yung problema. Sana mas marami pong pagkakataon na lahat tayo ay maging solusyon. Yeah? Doon naman sa payong kapatid, no, nakikiramay kami sa pagkawala ng tinuturing na asawa, no, ng bumisita dito sa atin. Aalamin natin kung ano nangyari kasi kahit nga po mga taong, they call them PDLs, no, persons deprived of liberty, may mga karapatan din naman sila. Let's also keep them all in our prayers and sa part naman namin, alamin namin yung mga nangyari para hindi na nga maulit to sa ibang pamilya. At huli na lamang, the biggest takeaway also I have is nakakapagod makipag-away. At it's not tantamount also to saying na, ay, ipauubaya ko na lang. Hindi ako lalaban para sa aking karapatan. Ibang usapan po yun. Kaya yun lamang po ang ating mga takeaway doon sa ating mga pinag-usapan ngayon. Maraming salamat po sa inyong lahat. So, it's time to say good night. Pag-uwi nyo, i-remind ko sa inyo sa laging paalala ng aming ama, huwag magpaapi, alamin ang batas. Thank you for either ending your week with us or starting the week with us. At parati nating tatandaan kung may legal na kaalaman, mas mailalaban ang ating karapatan. At hindi kami mapapagod sa pagsasabing maraming salamat sa pagpili po sa Cayetano in Action bilang inyong kasama sa pagtatapos ng linggo at sa pagsisimula ng bagong linggo. Maraming salamat. Basta palaging tatandaan, doon tayo sa tama. Dahil sa batas, wala tayong kawalan. Maraming salamat. See you again next Sunday. Dito lang sa...